Thank you, choir. Good morning. Ba't parang hindi resurrected Sunday ang mga itsura niyo? Pwede ba tumayo tayo lahat? Yan, sige. Pwede bang habang nakatayo tayo, extend natin yung mga kamay natin sa ating mga katabi at sabihin natin sa kanila, ikaw ay pinagpala ng buhay na Diyos. Sige po, pwede po kayo lumabas na upo sa pews nyo. Lapitan niyo po yung mga katabi nyo sa pews. Sabihin niyo, ikaw ay pinagpala ng buhay na Diyos. Come on. Pwede kayong lumabas. Kamayan niyo yung mga kasama niyo dyan. Batiin niyo sila, pinagpala ka ng Diyos. Yan. Amen. Okay, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Tingnan nga natin yung mga mukha ng mga katabi natin kung sila ay mga resurrected na nabuhay na mamuguli. Are you a resurrected Christian? Parang hindi yata totoo yung mga yun. Parang hangin dumadaan no? Purihin natin ang Panginoon. Once again, palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, salamat po at tayo ay makakaupo na. Ano yung kalapate? Praise the Lord. Hallelujah. Tayo sa daling manalangin. Lord, as we begin this morning, as we listen to your words, O God, we invoke your Spirit to be with us, to bless each one of us. You speak to us, O Father God, and continue to anoint your servant as you choose, Lord, to deliver your message this morning. Thank you, Father God. May we continue to lift up your name in our midst today. In Christ's name, Amen. Mga kapatid, tayo ay nasa second Sunday of Easter. At last time, binasa natin yung John chapter 20 at ito yung karugtong. At gusto ko siyang dugtungan, no? At yung binasa natin kanina. Well, the passage of John chapter 20, beginning verse 1, up to the last verse, and I think this is the cornerstone of our faith because it is about the resurrection. Christ's resurrection, sabi nga, is the foundation ng lahat ng mga Kristiyano. Bakit ko sinabi po ito? Because without it, the gospel would be meaningless. Without the resurrection, forgiveness of sins would be hopeless. Without the resurrection, present life would be joyless. Without resurrection, godly living would be fruitless. And without resurrection, future life would be worthless. But because He lives, we can face yun. Now, pag pinag-aralan natin yung text natin sa umagang ito, the resurrection of Christ changes the lives of the disciples. I hope, ganun din ang buhay ng bawat mananampalataya sa atin. It will change our lives. For the disciples, the resurrection, this is the beginning of joy rather than sadness. This is a beginning of peace rather than fear. Grace as opposed to judgment, and a new relationship rather than or about religion. Well, the resurrection of Jesus Christ is like the quiet dawning of the new day, heralding the defeat of the night. Our Savior meets us personally and intimately at unexpected times and places. When we meet Him, our grief and doubt are overcome, and we are flooded with joy and peace as we move from sight to faith. But sabi din sa John na binasa natin mula sa 1 hanggang sa mga sumusunod, sa panahon ng pagkabuhay, ito si Mary Magdalene, dumating siya doon.
comes in her grief and loss to the tomb during that time. And you know what? Mary she was expecting to find death. But instead, she find new life, bagong buhay. So when Mary turned from the tomb, she saw Jesus standing there, but she did not know that it was Jesus. But, well, isa lang sigurado dyan, of course, hindi niya hinahanap yung buhay na Jesus. Ang hinahanap niya yung namatay na Jesus. So, hindi niya na-recognize si Jesus. Sa tingin ko sa sitwasyong ito, lalo na kapag malapit sa iyo yung tao, nandun sa kanya yung pangungulila, yung grief, yung sorrow, nandun din sa kanya yung disappointment sa nangyari kay Jesus. Lahat na ay parang tila bang madilim sa kanya ang lahat ng pangyayari at doon ay tumulo ang kanyang luha na natakpan ang kanyang mata, kaya nung nagsalita ang Panginoon, hindi niya ito na-recognize. Even when He spoke to her, she didn't recognize Him, but asked His help, thinking na itong nagsasalita ay hardinero. But when Jesus addressed her by name, she turned to Him again. Boom! Na-recognize niya na ang ating Panginoon. And filled with joy, embraces Him. He tells her not to hold to Him, but to go to take His message to the disciples and to share with them the fact that He has risen. So what she did? So Mary went and shared the good news. So makikita natin ito mga kapatid, unang-una, ang hinahanap niya ay yung patay at hindi yung buhay. There are times sa buhay natin, ganito rin po ba tayo? Because of depression, because of disappointments, because of the struggles, because of problem, na tila ba wala ng pag-asa at ang lahat ng bagay ay wala ng kabuluhan sa buhay natin. We also hope to see death, but we know what it means to expect death and find new life. We know what it feels like to follow Good Friday, only to be confronted with Easter Sunday. We have stood there, looking into the empty tomb, experiencing the impossible. We don't go looking for the resurrection, it finds us. Umaasa tayo sa mga sitwasyon ng buhay natin. Umaasa tayo na ito ang nangyayari sa buhay natin, pero alalahanin po natin. Ang pagkabuhay ni Jesus, hindi niya hinayaan na tayo ay manatili sa madilim na bahagi ng buhay natin na naranasan natin, bagkus binuksan niya ang malaking bato upang masilayan natin ang liwanag na nagbibigay sa atin ng pagkakataong malaman natin na mayroong buhay. Ayaw ni Jesus na manatili tayo sa dilim. At ayaw ni Jesus na manatili tayong mamatay. So Jesus' resurrection is about God loving us so much that He will go to any length to find us in all the wrong places ng buhay natin. Like Mary, we look for God in the familiar, in the areas where we expect to find God. In moments of downfall, sa panahon na tayo ay tinutokso, sinusubok, sa panahon na tayo ay bumabagsak, remember, mga kapatid, that you are not alone. Si Jesus ay laging nasa harap natin. Tinatawag tayo, kinakausap tayo. Sapagkat alam natin, stress, problem, disappointment sa buhay, struggles can be an overwhelming companion. But there is a solace to be found in faith and wisdom kapag kaharap natin ang Panginoon. Do you believe about that? Naniniwala po ba kayo
na kahit sa madilim ng bahagi ng buhay niyo, tinatawag tayo ng Panginoon. Ang kailangan lang natin ay makinig. Friends, God sees us when we are down and out at the end of our rope. Sabi nga, when we have lost hope, God rolls back the stones that bind and confine us. Inaalis, so kagaya na sinabi ko, inaalis tayo ng Panginoon sa madilim na bahagi ng buhay na ito sa isang libingan na kung saan tila wala na tayong pag-asang mabuhay. Sa isang lugar na kung saan alam natin na parang wala na tayong silbi, wala na tayong kagalakan, wala na tayong patutunguhan. Kapatid, sa pamamagitan ng pag-alis ng bato sa libingan, ganun din naman pinapawi ng Panginoon ang anumang sagabal sa ating buhay upang masilayan natin ang nais ng Panginoon na maranasan natin ang kanyang tinig at ang kanyang layunin kung bakit siya naparito at nabuhay. Kaya ng kanta, because He lives, I can face tomorrow. He stands waiting with a familiar voice that calls us to a new life. At upang tayo ay humayo na merong kagalakan at kapayapaan. Alam niyo mga kapatid, yung resurrection na dumating sa bawat mananampalataya ay nagbukas ng pagkakataon na magkaroon tayo ng isang relationship. A new relationship for us through His death on the cross and His resurrection from the dead. No longer do we have to go through the high priest to seek atonement na kagaya ng ginagawa ng mga unang mga tao for our sins. Jesus became the final sacrifice for our sins. Now He has given us free access to God the Father. Sabi niya, pupunta ako sa Ama at inyong Ama. Tayo ngayon ay binigyan niya ng pagkakataon na maging isang anak ng Diyos, to whom we can come in times of need. Mga kapatid, ang bagong relasyon na inoffer ng Panginoon ay isang relasyon na meron tayong assurance. Kung ano ang privilege ng anak, ng mananampalataya, ay tatanggapin din ng lahat ng mga taong nakinig sa Kanya. Ng mga taong kumilala sa Kanya. And there is something about the living testimony that give us courage. Kapag tayo ay nasa buhay na ito, kahit na gaano man kadilim ang ating pinagdadaanan, sabi nga natin, madalas natin na rin, at the end of the tunnel, there is iba-iba eh. At the end of the tunnel, there is road, there is light. There is light! And Jesus is the light. Amen po ba doon? Maraming mga dilim sa buhay natin, and yet, merong liwanag. No? As the world darkened, creation held its breath, Jesus emerged from death's tunnel, lifted a triumphant first towards the sky, and freed us from the fear of death. Sino rito takot mamatay? Oh, aminin. No? Sino gusto pumunta ng langit? Sino gusto mauna? Wala pa. Saan kayo pupunta? Parang ayaw nyo mauna, ayaw nyo mamatay, gusto nyo pumunta ng langit, pero ayaw nyo pa mamatay. No? In God's time. No? Oh. Slow down. No? So, sabi niya, we don't have to worry. Jesus is alive with a new life that He wants to give to all believers. Well, lahat naman tayo papunta doon eh. Papunta doon at iyon ay nanda ng Panginoon sa atin.
hinanda ng Diyos yung isang lugar para sa atin. Pero hindi na tayo natatakot doon sapagkat alam natin sa kamatayan ay may buhay na walang hanggan. Di po ba? So, the future with hope. Dahil sa resurrection, may pag-asa tayong lahat. Dahil sa resurrection, masaya na tayo kahit na may problema. Tingnan mo yung katabi mo, hindi mo sasabihin na may problema yan. Ang ganda ng mukha niya, nakasmile yan. Tingnan mo yung katabi mo, hindi mo iisipin na wala nang laman yung rep nila. See? Sabi nga nung isang kaibigan ko, alam mo, Pastor, everyday, may kanya-kanya tayong battle sa buhay. Hindi nga lang pare-parehas, magkakaiba-iba. But ang common denominator, meron tayong battle sa buhay na pinagdadaanan. Amen po ba? But because meron tayong Kristong nabuhay, lumalakad tayo sa mundong ito, nabubuhay tayo ng victorious at masaya. Di ba? Masaya tayong lahat. Masayang-masaya tayong lahat. Si John, nakita niya yung empty tomb. At nakita niya yung folded grave cloths. Naniwala siyang buhay si Jesus. At alam niyo, yung kanyang paniniwala, yung pag-ibig ang nagdala sa kanya sa pananampalataya. And later on, nung siya nakita na nabuhay na yung Panginoon, dumating siya sa mga tao, in-explain niya ng ating Panginoon sa kanila yung mga bagay na hindi nila naiintindihan. At nagpakita muli siya sa kanila. At dahil sa resurrection, na tila bang wala ng pag-asa ngayon, ang mga disipulo ay meron ng lakas upang maging isang patotoo na meron tayong magandang bukas. Naranasan niyo na po ba yung resurrection sa buhay ninyo? Sabi ni Jesus, sabi ng Biblia, Jesus appeared to Mary to comfort all who had become penitent believers after leading lives of sin. His appearance was meant to show them and us that no matter how far we and they have fallen, we and they are raised to complete peace with God. If we and they believe the gospel. Pero nung sinabi nung hawakan na siya ni Mary, sabi niya, huwag muna akong hawakan. No? Pero ano yung pinakamagandang sinabi niya? Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad. Nung sinabi ni Jesus sa kanya na pumunta ka doon sa kanila, sabihin mo. At pumunta siya doon, nakita ko ang Panginoon. At tuloy na sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, kung na-experience natin yung resurrection, tayo rin po ba ay tulad ni Maria na tayo ay pumunta sa ibang mga tao upang sabihin ang bilin ni Jesus? Mary was to become his messenger, the messenger of resurrection. Naging mensahero siya ng Panginoon. When Jesus told Mary, do not cling to me because he had not yet ascended to the Father, exactly what he meant is not sure, but he did not have an assignment. He did have an assignment for Mary. Go to my brethren and tell them the good news. Yung mabuting balita. Friends, just as Jesus told Mary not to hold on to him, he tells us not to hold on to the things we cherish. But we must go and tell people about the good news. Rather than allowing her to cling to him, Jesus sends her on a mission to tell the others what she has seen and experienced. Well, to proclaim the good news, it is important to all to tell people that God is their loving Heavenly Father. Nung naranasan niyo po ba ang resurrection at na-meet kayo ng Panginoon, ginawa niyo po ba yung mandato ng Panginoon na sabihin mo sa ibang tao na ang Diyos mo ay isang Diyos na mapagmahal?
A loving Heavenly Father, not a harsh ruler who only rewards good behavior. We worship a living God who takes on our burdens and never loses sight of us. Kahit na hindi natin siya nakikita, nililid tayo ng Panginoon from behind. And we might feel lost. However, if we keep seeking Him and listening for His voice, we will recognize Him when He calls our name to get and stay close to God. We should be connected to God. We should be obedient to God and share our experience with others. By doing so, we deepen our understanding of God's love and purpose for our lives through the resurrection. Because He lives, we can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He's living. For us, believer in Christ, the death and the resurrection of Jesus has changed the destination of death. For the believers in Christ, physical death is not the end. Death is the doorway to eternal life, life in the Son. The life God gives the believer in Christ is more than living forever. God imparts a new quality of life in us now. Remember John chapter 10 verse 10 when Jesus said, I have come that they may have life and have it to the full. So kung ano'y nararanasan ng langit, gusto iparanas sa atin ng Panginoon. Sino ulit yung nakakatanda sa Lord's Prayer? Dito sa lupa, tulad ng sa langit. So the words eternal life refer to the life of God at work with us now. With us now. That we may have life and have it to the full. For the believer in Christ, friends, an extraordinary quality of life is always available. Sabihin mo sa katabi mo, yung extraordinary life, quality of life na binibigay ng Diyos sa iyo, available yan. Pakinggan mo lang siya. Diba? Pakinggan mo lang siya. Friends, as I end this message, it's of utmost importance to share the story of Jesus' resurrection with contagious enthusiasm. No? Sabi nga dito, dapat nakakahawa ka. Hindi ka nakakaumay. Di ba? Di ba may pagkain ayaw mo ng kainin? Pero dapat may pagkain na dapat kinakain mo at pinag-sinishare mo pa. Ganon din yung pag-ibig ni Kristo, ganon din ang resurrection ni Christ. Dapat tayo ay maging contagious sa iba't ibang paraan na meron tayo, sa iba't ibang talento na binigay sa atin ng Panginoon. Are you ready? Parang yata nagsalita. With enthusiasm, just as His disciple did. So this therefore mirrors our profound joy and hope in the good news and our burning desire to share it with others. I hope tayo mga Kristiyanong nanampalataya, nagtiwala, nanalig sa resurrection ng ating Panginoon ay hindi lamang tayo mananatili sa harapan ng tomb. Hindi tayo mananatili sa harapan ng isang libingang madilim, sarado, o tayo yung nasa loob. Kung hindi, tayo ay kikilala sa tinig ng Panginoon na siyang nagbukas ng isang libingan upang tayo ay magkaroon ng liwanag sa buhay. Natural, meron po tayong mga dilim sa buhay, pero ang Panginoon, lagi niyang binibigyan ng pagkakataon na masilayan natin ang liwanag na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen.